Diyos ka na. Diyos na mapagmahal. Diyos na mapagpatawad. Aming Diyos na banal, muli kami nagpapasalamat ngayong umagang ito, lalo na ako, O God, na binigyan mo na naman ako ng napakagandang opportunity to share ang magandang balita, O God. Lord, samahan mo po ako, turuan at gabayan. Give me your double portion of anointing, Lord, upang tama at maayos at talagang full power ang message mo para sa amin, Lord. Dalangin ko na ang aming maririnig ngayong umagang ito ay mais sa puso, mais sa buhay ng bawat isa. Magawa namin ito, O God. Tulungan mo kami, samahan, O God. Gabayan palagi, Lord. Lord, piniklaim namin na tagumpay ang gawain ito dahil naniniwala po kami na kasama ka namin. Narito ka sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, aming Ama. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Muli ka namin pinupuni, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Pwede na pong makukuha lahat. Good morning po sa lahat. Sabi ni Papa. Good morning. So, nakapag-devotion na po ba lahat? Taas ang kamay ng nag-devotion. Ayun, merong tatlo na nag-devotion. Bakit po kaya? Tatlo. Ayun, nadagdagan ng isa. Apat na. Panglima po ako. So, ulit, magandang umaga. Napakaganda talaga ng ating devotion, no? Ngayong umagang ito. So, napansin niyo ba lahat naman tayo nakapagbasa since nag-devotion tayo nung sa Judges doon sa mga hukom. Napansin niyo po ba yung pangyayari? Gumawa ng kasalanan ng mga Israelita, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sinako ng mga kalaban, pinahirapan, tumawag sa Diyos, binigyan ng hukom, binigyan ng tagapagligtas, at naging maayos. Di ba po? Umulit na naman, gumawa ng kasalanan, sumamba sa Diyos-Diyosan, sinako, pinahirapan, tumawag sa Diyos, pinatawad ulit. At umulit na naman. Hindi nyo ba ito na naiisip na kung minsan o hindi minsan tayo rin ito, umuulit tayo dun sa kasalanan na gawa natin. Tapos iiyak tayo, magdadasal tayo, patatawarin tayo ng Diyos, magiging maayos ulit ang buhay. Amen? Tapos, anong gagawin? Magkakasala na naman. Diba? So, ganun din. Ang buhay noon at ang buhay ngayon, parang hindi naiiba. Pero alam ko tayo, lahat tayo nagbago na. Amen? Amen. So, napakaganda nga po. So, i-share ko lang ng konti yung simula, yun nga yung paulit-ulit na kasalanan na ginawa ng mga Israelita. Parang cycle lang, ulit-ulit lang. Binigyan ng Diyos ng hukom. Kung natatandaan nyo, unang hukom, si Otniel, si Ehud, Samgar, si Deborah at Barak, si Tola, Jair, Jabte, Ibzan, Elon, Abdon, at ito nga, ang ating bida ngayon. Sino ang bida ngayon? Samson. So, yun si Samson. So, sa chapter 13 verse 2, pinakilala ang tatay ni Samson. Si Noah. Sino po nakakalam ng nanay ni Samson? Pangalan ng nanay ni Samson? Ano ba? Nanay mo yun? Sino po nakakalam? Meron po nakakalam ng pangalan ng nanay ni Samson? Eto, si Manoah na taga-Zora, kabilang sa lahi ni Dan, ang kanyang tatay. Yun nga, tinanong ko kung anong pangalan. Ang sabi po dito, sa Biblia, hindi binanggit, pero mahalaga ang papel dahil siya ang unang kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng anghel ng Diyos bago si Manoah. So, hindi po nabanggit
ang pangalan ng nanay ni Samson. Hindi po Sister Lori ha, hindi po yun ang pangalan ng nanay. Sister Lori. Hindi po yun ang pangalan ng nanay. So, si Manoah, tatay niya, nagkaasawa si Samson at taga-Timna na. Ito nga yung pinakasal, no? Pinakasalan ko, natatandaan natin pinakasalan. Pero ibinigay sa kanyang kaibigan, nagalit siya dito. Tapos, ulit, umibig na naman. Umibig na naman si Samson kay Delilah tagalibis ng Zorek. Si Delilah po ay binayaran ng halagang 5,500 pila. Kasi 5 po yung pari, no, yung mga leader na magbabayad daw sila ng 1,100 na pila para sabihin, alamin kung anong power nitong si Samson. So, laki mo, yung panahon na yun, 5,500 na pila. So, ito nga ang ating bida si Samson, at si Samson din ay naging leader ng Israel sa loob ng 20 years. So, ang title nga po ng aking devotion ngayon ay The Last Stand. So, yan. Dito po ako dinala ng aking devotion sa Judges chapter 16. Ang ganda. Gumuho yung dalawang poste. Tinulak ni Rico. So, Judges chapter 16, verse 28 to 30 po yung aking devotion ngayon. So, hayaan niyo pong basahin ko ito. At nanalangin si Samson, Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin. Isinasamo ko, minsan pa ninyo akong palakasin upang sa pagkakataong ito'y makaganti ako sa mga Filisteo sa pagdukot nila sa aking mga mata. Verse 29, itinuhod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang haligi sa gitna ng gusali. At verse 30, at malakas na sinabi, mamamatay ako, ngunit sama-sama tayong mamamatay. Binuhos niya ang kanyang lakas at itinulak ang mga haligi. Gumuho ito at nabagsakan ang mga pinuno at ang lahat ng Filisteyong naroon. Kaya ang napatay ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa noong siya'y nabubuhay. Salamat sa salita ng ating Diyos. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Kaya napakaganda, no? Ng nalangin sa huling sandali, no? Yung sinasabi ko doon sa title nga na last time. Ang point number 1 po po dyan ay remember the powerful God. Yan po yung aking point number 1. Remember the powerful God. Sabi ko sa verse 28 ulit, at nanalangin si Samson, Panginoon, Yahweh, mahabag kayo sa akin. Isinasamo mong minsan pa ninyo akong palakasin upang sa pagkakataong ito'y makaganti ako sa mga Filisteo sa pagdukot nila sa akin mga mata. Yun po yung time na hinuli na, ikinakos si Samson, pinahirapan, pinagtrabaho. Kaya nanalangin siya nung lumabas na siya, may alalay sa kanya, may bata, no? Inaalalayan siya kasi tinukod yung dalawang mata niya, sabi ni Samson dun sa bata na ihawak yung kamay niya dun sa dalawang haligi. Ano po, pagkahawak niya dun, nanalangin si Samson. At dito nga, inaalala niya na merong makapangyarihang Diyos na nagbibigay sa kanya ng kalakasan, nagbibigay sa kanya ng katagumpayan. At ito rin ang ipinapaalala sa ating mga mananampalataya. At ito rin ang dapat natin sabihin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, na mayroong Diyos na makapangyarihan, na handang tumulong, maggabay, magproteksyon, magpalakas, magbigay ng biyaya, magbigay ng katagumpayan sa atin. Yan po yung sinasabi sa atin. Ano man yung pinagdadaanan natin, ano man yung mga pagsubok, na hirap tayo, na parang tayong nakagapos, remember the powerful God. Amen po. Yan ang tinuturo, yan ang sinasabi sa atin. At bilang mga leader na nananito, sinasabi sa akin, sa ating lahat, na mayroon mga pangyarihang Diyos. Ano maulitin ko lang, ano man yung mga pinagdadaanan natin, pagsubok, ano man yung pangangailangan natin sa buhay,
na parang sinasabi natin na imposible naman na magkaroon ako niyan. Kasi magkano lang naman yung sweldo ko, magkano lang naman yung kinikita ng business ko. Pero meron ng makapangyarihang Diyos na handang magbigay sa atin. Yun nga lang, kailangan makita ng Diyos yung puso mo. Ano ba yung nilalaman ng puso mo? Nagtitiwala ka ba talaga sa Diyos? Mahal mo ba talaga ang Diyos? Gumagalang ka ba talaga sa Diyos? Sumusunod ka ba ng tapat? O sumusunod ka lang dahil may nakakakita? Sumusunod ka lang dahil inuutusan ka? Wala tayong utusan. Yun nga, pero kung tayo ay tapat sa ating Diyos, maririnig niya ang ating panalangin at anuman yung ating hinihiling sa Kanya, sigurado ibibigay niya sa atin. Amen? Amen. So yan po yung aking point number 1. At point number 2 po, the hands to serve God. Sa verse 29, itinugod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang haligi sa gitna ng gusali. Meron ba tayong mga kamay? Amen. Okay, nakasama niya yung kamay nila. Yes, Sister Mau, dalawang kamay pa. Pwede ba kung pakitaas natin yung ating mga kamay? Taas po. Yan. So, kumpleto po o hindi? Kumpleto. So, gamitin natin yan sa paglilingkod sa ating Diyos. Amen? Hindi natin yan gagamitin sa pananakit sa ating tao. Kagaya ni Samson, ginamit niya yung kanyang dalawang kamay na bigay ng Diyos para ibagsak yung dalawang posting yun. So tayo din, bilang mga lingkod ng Diyos, gagamitin natin yan para hawakan yung Bible, para hawakan yung ballpen, para hawakan yung notebook, para isulat yung ating mga natututunan sa preaching ni Pastor Albert, no, yung mga natututunan natin kay Nanay Bobby, even sa ating prayer and fasting kay Bishop Rene, kay Pastora Ruby, at sa mga leaders din, at hanggang ngayon, no, gamitin natin yung ating mga kamay. Hindi po yung kamay natin ginagamit lang sa pangkamot sa ulo. Yung pag inutusan ka, kamot ka ng kamot ng ganyan. Diba? Dapat umuupo ka, at bubuhatin mo agad yung Bible mo. Isa bang dapat na ginagamit natin yung ating kamay, doon sa pagsarado ng kamay sa pananalangin. Amen po? So yan yung maraming use, maraming gamit. Diba nakakahawak tayo, nakakaligo tayo, diba nakakahawak tayo ng kung maraming bagay. Kasi bigayan ni God para gamitin natin sa kabutihan. Para gamitin natin ang ating kamay sa paglilingkod sa ating Diyos. Hindi yung kung ano yung hinahawakan natin sa pagmagitan ng ating kamay. Baka mamaya kung ano yung mahawakan natin. Diba? So gamitin natin ng maayos yung ating mga kamay. Yan po yung point number 2. At dito po sa point number 3, ito po, dito po talaga ako sakul na sakul. Ang point number 3 ko po ay death is victory. Yan. Sabi po sa verse 30, at malakas na sinabi, mamamatay ako, ngunit sama-sama tayong mamamatay. Ibinuhos niya ang kanyang lakas at itinulak ang mga haligi. Gumuho ito at nabaksakan ang mga pinuno at ang lahat ng Pilisteo naroon. Kaya ang napatay ni Samson sa oras ng kanyang pamatayan ay mas marami pa kaysa nung siya'y nabubuhay. No? Bakit kaya death is victory? Yung nalagay ko doon sa last na aking point. Kasi marami rin nagsasabi na namatay siya, pero nagampanan naman niya yung mga dapat niyang gawin. Namatay siya na maayos yung buhay ng kanyang pamilya. Diba? Hindi siya nagkulang. Ginawa niya ang lahat. Kaya maayos. Namatay siya, pero alam natin, nakahingi siya ng tawad sa ating Diyos. So, tagumpay siya. No, napatawad siya eh. Alam niya, alam natin na ang mga tao humingi ng tawad ng galing sa puso. Sigurado makakasama yan ng Diyos. So, victory yung kanilang pamatayan. So, dapat ito rin ang ating iniisip, inaalala na pag tumating yung time na binawi na ng Diyos yung ating mga buhay, dapat victory, dapat victorious tayo. Dapat nagampanan natin ang lahat. No? Hindi lang siyempre, tama naman yung trabaho, di ba po, mag-business, kailangan natin yan everyday, pero hindi lang tayo doon magpupokus tayo doon sa pinagagawa ng Diyos, magpupokus tayo sa pananalangin, sa pagbabasa ng Bible, sa pag-share ng Word of God, at lalong-lalo na every minute ng ating buhay, hihingi tayo ng tawad.
Kasi meron ba dito hindi nagkakasala? Taas, pati pa, hindi nagkasala. Or minsan lang nagkakasala. Diba? Lahat tayo. Baka mamaya nga, pag-isip kanina, medyo nainis tayo kasi ang bagal ng ating mga kasamang mag-inis. Di ba po? So nagkakasala. So dapat every minute ng ating buhay, humihingi tayo ng tawad. Kasi hindi natin alam ang ating buhay kung kailan. Tama po? Hindi, wala nakakalam yan, kundi ang Diyos lang. So dapat lahat nakagawa tayo ng maayos, ng tama. Natupad natin ang mga sinasabi ng Diyos, mga inuutos sa atin. Dapat, yun ang laging iniisip. Mawawala man ako, hindi man ako nilan. Alam ko sa sarili ko, nakahingi ako ng tawad, nakapagsisi ako, at sinunod ko ang Diyos. At lalong-lalo na, bilang mga lingkod ng Diyos, naglingkod naman ako ng maayos. Di man perfect, pero ginawa ko naman yung abot ng aking makakaya. Siyempre, sa tulong ng Diyos. Amen? So sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 55 to 57, sa New Living Translation po, sabi po dito, O death, where is your victory? O death, where is your sting? For sin is the sting that results in death, and the law gives sin its power. But, sabi sa 57, but thank God, He gave us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Ano yan? So, yun po yung sinasabi sa atin. Tagumpay, kapag sinunod natin ang ating Diyos, tagumpay tayo mawawala sa mundo ko kasi ginawa natin yung pinag-uutos ng ating Diyos. The last stand, this is not our last stand. Lalo-lalo na tayo mga mananampalataya. We are still standing with the Lord Jesus Christ. Kagaya natin yung mga libod ng Diyos. Kagaya ko, nakatayo pa rin ako. Buhay pa rin ako at malakas pa rin ako. Kaya hindi ito yung last stand natin. Magpapatuloy tayo maglingkod sa Diyos dahil alam natin, God is with us. Ano po? I remember lang po nung kay Pastor Ruiz sinabi niya na every time na tayo tatayo, tatayo tayo o magpipray tayo o magsisiyentro tayo, gawin na natin ang lahat, gawin na natin at sabihin na natin na baka last day ko na to. So gagawin ko na ang lahat, pagbubutihin ko na to. Even yung pananalanin, even yung pag-share ng Word of God, gagawin ko na ang lahat. Pagbubutihin ko na to sa tulong ng ating Diyos para ano't ano man. Ulitin ko lang, ano't ano man, kinuha yung buhay natin na naglilingkod ng tapat sa ating Diyos. Hindi pa ito ang huling laban natin kasi buhay pa tayo at hindi lang basta nabubuhay sa ating sarili, nabubuhay tayo na kasama natin ang ating Panginoong Jesus na ating tagapagligtas. Tayo mga mananampalataya ang dapat last standing. Tayo yung huling dapat na nakatayo kasi kasama natin ang Diyos at ang Diyos hindi nangiiwan at hindi nagpapabaya sa mga taong tapat sa Kanya. At challenge po, challenge sa akin, lalo na sa atin na bilang mga tinawag at pinili ng Diyos, dapat we keep on fighting habang nabubuhay tayo. We keep on serving God. Kasama natin palagi ang Diyos. Dahil sabi ko nga kanina, hindi tayo pababayaan ng Diyos at hindi tayo iliwanan ng ating Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi mahal na mahal ka. Mahal na mahal tayo